nagrambulan sa isang bar sa barangay Talipapa sa lungsod ng Quezon. Pero ang tinuturong pinagmulan ng gulo, bigla na lang naglaho sa kasagsagan ng rambol. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Daig pa ng dinaanan ng 10 bagyo ang resto bar na ito sa may barangay Talipapa, Quezon City. Matapos sumaklap doon ang isang umatikabong rambulan sa pagitan ng dalawang grupo pasado alas 12 ng ating gabi. Nagkabasag-basag ang mga salaming pinto ng bar. Nagkawasak-wasak pa ang mga lames at kasangkapan. Damay rin ang ilang customer na tanging hangad mag-happy-happy. Kuwang-kuha pa ng aming kamera ang isa sa mga nasugatan sa rambulan habang tinatakbo sa ospital, sakay ng isang taxi. Maraming nasira sa loob. Maraming mga customer na nag-aalisan, mga hindi nakabayad yung iba. Ang dalawang grupo na nasangkot sa gulo, agad namang nakorner ng mga pulis. Kung pagbabasihan ng kwento ng isa sa mga napuruhan, tila isang languraw sa alak na nag-trip ang pinagmula ng gulo. Bigla ko yung tinulak yung kasama ko. So hindi naman ngayon alam ng kasama ko kung ano yung kasalanan niya. Kasi yung before nangyari yung bagay na yun, yung nakapula na yun, ano na yun parang bangag na bangag siya. Hay na siya. Pero ang tinutukoy niyang lalaki, bigla umunong nawala sa kasagsagan ng rambulan at tanging mga kasamahan lamang nito ang nahuli. Pero depensa nila, Hindi po alam sir, basta umawat lang po ako sir eh. pero sa kabila ng paliwanag, pare-pareho sila ngayon naharap sa asunto pagkat lahat sila positibong kinilala ng mga tauhan ng resto bar na umunoy ng gulo sa lugar. Oscar Oida, naka-alerto 24. Laking gulat ng ilang kongresista nang inspeksyonin nila ang ilang kubol sa maximum compound ng New Bilibid Prison na tinitirahan ng mga living out prisoner. Malayong-malayo kasi ang hitsura nito sa mga selda ng mga nagsisiksikang preso. Nakatutok si June Veneracion. We need to open it. Nagulat ang mga kongresista na mag-inspeksyon sa loob ng New Bilibid Prison kanina. Nakita nilang may ilang kubol o kwarto sa loob ng maximum compound na nakakandado. Okay, tanong. Ang ibig sabihin, pinapayagan ninyo na ang isang inmate privilege is to lock their doors? Yes. Hawak ng preso ang susi, kaya sa pinitang pinabuksan sa mga gwardya ang kubol na ito. Matibay, sir, matibay, sir. May lakpas sa loob. Kaya, malapit na. Sandali. Hoy, huwag kayo pumasok. Parang hotel Bro, ganda, sir, parang hotel. May electric fan at iba pang gamit ang kubol. May sarili ring CR. Ang mga ganitong kubol ay ginagamit daw sa bat session. Ayon sa nag-resign na Bureau of Corrections Director Ernesto Diokno. Magkano po ang padulas para magkaroon sila ng ganitong privilege? Ay, hindi ko na alam yan. Meron sigurado tumatanggap dyan. Ang mga drug lords daw sa Bilibid ang unang tinarget ni Diokno. Naudot lang na magbitiw matapos madiskubre na nakakalabas-pasok ng kulungan si dating Governor Antonio Reviste. Ito kaya ang nangyari sa iyo about Reviste. Definitely the information should come from inside about Reviste. Siyempre. At hindi kaya posible that this would be the work of some of the drug lords here because of the reforms which you intend to make? Yes, sir. Talamak nga raw ang problema ng droga sa loob ng NBP ayon sa DOJ. Ito raw ang ugat ng katiwalian at iba pang anomalya sa bilangguan. Mga convicted Chinese drug dealer daw ang namamayagpag. At sila rin daw ang nakikinabang sa mga kubol kahit pa ang mga kulungan overcrowded na. Dito sa maximum detention facility, isa daw sa problema ay yung overcongestion. Pero kung makikita natin sa kwarto na ito, tingnan nyo, lahat ng pader ay nakasalamin. What's the purpose ng nakasalamin ito? Ito yung kinagugulat ng mga members ng House Justice Committee kung bakit nagkaroon ng ganito. Kung sino man ang nakatira sa loob ng kwartong ito, tiyak nila na meron daw padulas. Tingnan mo yung itsura ng kanyang kwarto, Mas maganda sa kwarto ko sa kami nung May salamin. Ayun Ganda na salamin. Nagulat din ang mga kongresista na makita sa loob ng isa pang kubol ay nag-iisang Chinese lang ang nakatira, habang ang ibang ordinaryong bilanggo ay siksikan sa makipot na espasyo. Dapat po today, alisin na po yun. That is a direct order. Today, please dismantle those being occupied now by these drug
convicts. So dahil sa ipinagbabawal na ngayon, yung mga kubul-kubul na yan, especially for the Chinese, so we will act on that. Nagulat din ang ilang kongresista nang makita ang ilang DVD na napapanood ng mga preso, tulad ng sikat na US TV series na Prison Break na tungkol sa ginawang pagtakas ng mga preso. Yan ay isa sa mga bagay na hindi pwede ipakita sa mga inmate kasi matututo sila ng mga technique paano mag-evade ng check-up ng mga prison guards. Sabi ni Dilima, nag-iimbestigahan sila para malaman kung sino ang dapat managot sa mga anomalya sa bilibid. Isa raw sa kanyang ipapatupad ay ang top-to-bottom revamp sa Bucor. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Chika Minute! Mas challenge daw si Bella Padilla sa kanyang kontrabida role sa drama seryeng Sisid. Bakit kaya? Makichika kay Kata Tibayan. Umiyak daw si Bella Padilla nang malamang kontrabida siya sa drama seryeng Sisid. Parehong tears of joy at takot daw ang nangibabaw kay Bella. Noong una medyo hesitant ako dun sa kontrabida role kasi kontrabida ako sa Endless Love pero mabait yung character. So hindi ako sigaw-sigaw. Dito sa Sisid, as in super first scene ko palang sampalan na. Kahit kabado sa karakter, naniniwala siya na magagampanan niyang mabuti ang role na ipinagkatiwala sa kanya. There are no big or small roles, only small actors. So if you feel like you were given a small role, dahil small din yung tingin mo sa sarili mo, hindi naman ako ganun. Gagampanan ni Bella ang role bilang mayaman na Manilenya na magpapahirap sa buhay ni Jackie Rice. Kung patalbugan ng kaseksihan ang pag-aawayan ng dalawa, matatapatan kaya ni Bella ang pagpapaseksi ni Jackie? Sa pool nila ako abangan. Kata Tibayan, updated sa showbiz happenings. Up next, Maria Rivera mapapanood na ngayong gabi sa epic seryeng Amaya. Abangan ang buong detalye mamaya. Susunod, paraan para matulungan ang mga batang nabubuli o binubuli. Alamin. Rally sa pagtitipon ng mga OFW at kanilang mga anak na uwi sa kaguluhan. At mga umano'y tulak ng droga sa Laperal Compound sa Makati, arestado sa raid. Tutukan lahat ng yan dito lang sa 24 Oras.